sir. Magandang hapon po kay Eric. Sir, konting reaction lang po sa nangyayari ngayon sa KOGC sa Davao at yung sa pagpapalabas ng korte na hindi po na reputation or netizen ng mga pulis sa Davao. Nakakabahala po ang nangyayari ngayon sa ating bansa sapagkat the government of Marcos Jr. has now become a lawless government. Ibig sabihin po, wala nang kinikilalang batas at wala nang sinusunod na batas ang gobyerno ni Marcos, lamang masunod ang gusto nila na gumawa ng tinatawag na mga political persecution doon sa tinitingnan nilang kalaban ng ating mga sa kanilang political interest. Yung nagaganap ngayon na malubhang pag-atake ng mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao at ang malubhang mga pananakit at mga pagsalakay sa lugar kung saan ito ay nagsisilbing religious compound sa mga bahagi ng Kingdom of Jesus Christ, in spite na may order ang korte na itigil ang ganitong karahasan at ang mga malaterorismo ng gobyerno ni Marcos, hindi po nila ito sinusunod. Kaya the government of Marcos Jr. now has become the lawless government na nagpapatupad ng state terrorism laban sa ating mga kawawang kababayan at mga sibilyan na mga mamamayan dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kulang na lang po ay magpadala ng Tomahawk missile at bomba atomika si Marcos para durugin ang Kingdom of Jesus Christ compound upang makita nila si Pastor Kibuloy. Isang kabaliwan, total madness ang nagaganap na pananalakay ng tropa ni Marcos sa mga mamamayan dyan sa Davao Cathedral. Sir, ano po masabi yung sinabi ni Bongbong Marcos na wala daw armas, wala daw hindi nagtergas yung mga pulis papaglusok sa KOGC? Pinagtatawanan siya ngayon ng buong daigdig sapagkat simula nang lumusob ang mga pulis, libo-libo po ang may bitbit na armas. Nakikita po ito sa live stream, sa media at iba't ibang mga paglaganap ng mga video na nagpapakita na sinungaling at wala sa hustong kaisipan o sa kanyang katinuan si Marcos. Yan ang nagaganap. Kaya natatawa pati maliliit na mga bata sa kanyang pagsisinungaling. Na gano'ng katotoo yung sinasabi na maghahapon mo na pag di raw sinuko si Pastor Kibuloy, pupumpahin daw nila yung katedral. Totoo kaya yun? Di mukhang doon na yung papunta kasi winawasak na nila pati mga eskwelahan, naguhukay na at nagkakaroon ng mga illegal na pag-ukupa. At tingin ko nga dapat magsalita na rin dito ang Supreme Court. Kasi hindi pwede na ang gobyerno ni Marcos at ang kanyang mga pulis ay mas mataas pa sa batas. Ibig sabihin po, ang Korte Suprema dapat maglinaw. Ano ba ang ginagawa na ito ng gobyerno ni Marcos na ang warrant of arrest ay para lamang sa mga akusado. Ngayon, lumalabas, yung mga hindi naman involved sa kaso, sinasaktan at ginagamitan ng dahas at yung mga private property, inookupa na. Wala na po sa katinuan ito sapagkat even ang mga abogado, senador, at marami pa pong mga nakakakita sa ginagawang kabaliwan na ito, naniniwala po na hibang si Marcos at ang kanyang mga tauhan na agawin at sakupin ng illegal ang compound ng Kingdom of Jesus Christ kasi hindi naman yata si pastor ang hinahabol nila, no? Ang hinahabol nila na ngayon na ma-justify ang illegal na pag-occupy sa Kingdom of Jesus Christ ay ang property ng Kingdom of Jesus Christ. Last question tayo kasi may briefing kami. Sir, yung sa kasi sinabi nila parang hindi na si Pastor yung hinahanap ko parang ginto na kasi pang hanap ng ginto yung nila gamit eh. Malamang nga, yun na. Gusto na nila talaga na sakupin at salakayin ang properties ng Kingdom of Jesus Christ in the guise of serving warrant. Sinabi na ng lahat ng abogado, sinabi na ng lahat ng mga senador na may matitinong isip at ng iba pang mga nag-oobserba na ito ay kabaliwan, mali, illegal, subalit ginagawa pa rin nila sapagkat ang layunin talaga nila sakupin at agawin ng illegal ang mga nabuo na properties ng Kingdom of Jesus Christ at ang maskara nila, kunwari, hinahanap lang nila si pastor.